I-discuss natin ngayon ang true gospel or the gospel that saves souls. Para maintindihan natin to ng buong puso at isipan, una ay kailangan nating i-acknowledge na tayo ay sinner and we needed a savior. Pangalawa, kailangan nating malaman kung ano ba ang requirement para makapunta tayo sa langit. At ang sagot dyan ay, kailangan perpekto tayo, righteous, at holy. Bakit? Kasi si God ay perpekto, holy, and righteous. So ganun kataas ang standard ni God. At tayong mga tao, imposible nating maabot yung standard ni God. Kasi ni isa sa atin, walang righteous at perfect. Sabi sa Romans 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. Bakit? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So sa madaling salita, imposible sa tao na makapunta sa langit. But with God, nothing is impossible. So kapag may nagtanong sa'yo, for example, ako tinanong kita, kapag namatay ka mamaya, saan ka mapupunta? Tapos ang sagot mo sa akin, sa langit kasi mabuting tao naman ako. Patay tayo dyan. Delikado yan. Kung sa tingin mo, mabuting tao ka, kaya ka mapupunta sa langit, tawag dyan ay self-righteousness at kasalanan yan. Diba sabi sa Bible, no one is good, only God is good. Dito na papasok ang true gospel. Lahat tayo narinig na natin na namatay si Jesus Christ sa cross, pero hindi lahat naiintindihan kung ano talaga nangyari sa cross na yon. Jesus died on that cross to pay the full price of our sins, past, present, and future, para magkaroon tayo ng way na maging righteous. Remember, binanggit ko kanina, di ba, na ang requirement para makapunta tayo sa langit ay kailangan righteous ka. Imposible nga sa atin na maging righteous at hindi natin kaya i-achieve yung level na yon. But God loves us so much. John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son, for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ganon din ang sinabi sa Romans 5:8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So if you fully understand this gospel and you trust in Christ alone, marereceive mo ang Spirit niya. At kapag nareceive mo ang Spirit niya, makakover ka na ng blood niya. At kapag na-cover ka na ng blood ni Christ, suot-suot mo na rin ang righteousness niya. Remember, di ba, si Jesus Christ, He lived a perfect life, sinless. So He is righteous. At kapag naging righteous ka na dahil sa dugo ni Christ, pwede ka na pumunta sa langit. Pwede ka na sa presence ni Lord. Kasi na-achieve mo na yung requirement ni God na maging righteous at naging righteous tayo dahil sa dugo ni Christ. Kaya kapag tumingin si God sa iyo, hindi na ikaw ang makikita niya. Ang makikita niya ay ang righteousness ni Jesus Christ, ang dugo ni Jesus Christ, hindi na ikaw na sinner. Yun ang meaning ng John 14 verse 6. Sabi ni Jesus doon, I am the only way. Siya lang talaga ang daan. Wala nang iba. So if you put your trust in Christ alone, you will have eternal life. In Christ alone ha, hindi pwedeng 90% kay Christ, 10% sa'yo kasi sa tingin mo mabuting tao ka. No, no one is righteous, for all have sinned. At ang sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay. Keep in mind na yung word na regalo. Ano ba ang regalo? Binibigay ang regalo, hindi natin kailangan bayaran, tatanggapin na lang natin. Libre, kasi kapag binayaran mo yan, hindi na regalo ang tawag dyan. Same thing yan sa pagsasabi kay Lord na, Lord, mabuting tao naman ako. Ito, mabubuting ginawa ko, kaya deserve ko yung salvation mo. No, parang binabayaran mo na rin si Lord. Libreng regalo nga eh. Ibig sabihin, hindi natin kailangan magbigay ng kahit na ano. And that's bribery. Parang ina-under the table mo si God. And that's dangerous, guys. Because you're trusting yourself. You're trusting your good works. That's form of blasphemy. Kasi parang sinasabi mo kay Lord Jesus Christ na hindi pa sapat yung pagkamatay niya para mailigtas ka. Remember, we cannot contribute. We can never contribute to our salvation. And doing good works will not save you.
Sabi sa Isaiah 64, maduming basahan lang sa harap ng Diyos yung mga mabubuting gawa natin. It's all mercy of God. It's all by the grace of God kaya tayo maliligtas. Ephesians 2 verse 8 to 9. We are saved by grace through faith. It is a free gift. Libreng regalo. Wala na tayong pwedeng i-offer kay God para ma-claim natin yung salvation na yan. Tatanggapin na lang natin. And this is not your own doing, so that no one may boast, para daw walang makapagyabang. So in summary guys, true faith in Jesus Christ plus nothing equals salvation. And salvation equals good works. Kasi once saved ka na, you will receive the Spirit of Christ. And kapag nasa iyo na yung Holy Spirit, you will bear good fruits. Sa madaling salita, kusa ng lalabas yang mga mabubuting gawa sa iyo. Kasi hindi na ikaw yan. Si Christ na yung nananahan sa loob mo. That's why the Bible said, test them by their fruits. Kasi a good tree cannot bear bad fruits. A bad tree cannot bear good fruits. Okay? So good works will not save you. Huwag nyo nang itry ilapag yung faith without work is dead yan para lang ipilit na kailangan gumawa ng mabuti para mailigtas. Kasi kaya ng isang tao gumawa ng mabuti with false faith. Kaya dayain ng isang tao yan. And that's the gospel. That's the true gospel of Christ. Don't trust yourself. Don't trust na mabuti kang tao. Don't trust your good works. Trust in Christ alone. Sabi nga sa Titus 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. This is the gospel that we need to share to everyone. As always, guys, glory to God, and God bless you all.